Okay mga kapatid, tayo po'y patuloy na maglingkod sa ating pong Panginoon. Ngayon po ay March 3 na, araw po ng Martes. Welcome po sa ating pong God First Morning Daily Devotional. Sa ating pong mga kapatid dito sa Zoom, tayo po ay 55. I-share at ipasa po natin ang ating po mga Zoom link para po maka-join din ang ating po mga kapatid sa ating po mga local churches. At sa Facebook, CLPM Facebook page ay meron po tayong kasamang sa ngayon po ay 3. Welcome po at happy God First Morning po sa lahat. Tayo po ay samandaling yumuko sa ating pong panalangin. Tayo po manalangin. Pagpala po naming Diyos banal, sinasamba po namin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po sa panibagong umaga na inyo po kaming muling ginising, taglay ang buhay at kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, at sa inyo pong kadakilaan ay patuloy po namin kayong pinupuri sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, sa aming pong gagawing programa, amin pong inanyayahan ang banal na Espiritu, ang siyang patuloy naming makasama, ang pumagitna sa aming lahat, saan man po kami naroroon sa sandaling ito, ay patuloy po naming maranasan ang inyong pong pakikisama. Iligtas po kami saan man po kami magpunta at patuloy namin po kayong mapurihan at masamba at patuloy naming marinig ang mga mensahe po ngayong umaga sa pamamagitan po ng mga taong niyo pong gagamitin sa aming pong programang ito sa God First Morning. Ama, patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa sa salita o inisip, Panginoon, at patuloy po namin hinilapit po ang aming pong mga abang sarili po sa inyo. Patuloy po kaming pangandapatin sa mga pagpapalang patuloy na ibinubuhos sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa mga pagpapagaling at pagsasapat po namin pong pangangailangan sa araw-araw. Bilangin po namin ang mga kapatid po namin na wala po dito at patuloy po na ang mga taong makasumpong po nito sa social media pages nila sa anumang pong oras nila ito masumpungan, madaanan sa kanila po mga pages, matatnan po sila sa maayos na kalagayan at tanggapin po nila kayo bilang kanila pong personal na tagapagligtas. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy ninyong pagbibigay sa amin ng ganitong platform upang po kami mag-aral, makinig ng inyong pong mga banal na pabalita. Maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning po at kamusta po kayo mga kapatid? At tayo po ay magpapatuloy. First morning. First morning po. Ako sa ngalan po ni Ma'am Josephine Soriano, ako pong muli ang inyong lingkod.
Sana po malakas po ang aking boses. Edmond Sabi po at ngayong umaga makakasama po natin si Sister Hazel Pido sa Bible reading. Tayo po ay nasa 2 Kings chapter 8 na ngayong araw. At sa reflections naman po ay si Pastor Archie Cabukos at si Pastor Dan Harapa. Yan po, makakasama po natin sila mamaya pagkatapos po ng ating pong reading. At sa ating pong Jesus Wins ay si, hindi ko pa alam ang kanyang first name, M. Arshaga. Parang wala pa po siya dito sa ating pong Zoom. Kung hindi po siya makakapasok mga kapatid, ay may maghanda na lamang po na siguro pwedeng sumalo. Ang ating pong topic sa Jesus Wins ay ang kanyang mga tupa. Yan, ang babasahin po natin ay nasa chat box na po kung inyo pong gusto po ninyong sumalo or maging kahalili po ni kapatid na Arshaga. At mamaya naman po sa ating pong councils on stewardship, ang ating pong speaker mamaya ay si Pastor Mark Hill Sarabia ng Area 3. Yan po. Salamat po. So, tawagin na po natin si Ma'am Hazel Pido na magbabasa po ng 2 Kings chapter 8. Happy God First Morning po sa lahat. At ang ating pong Bible reading sa araw na ito ay mababasa po natin sa 2 King chapter 8. Naririnig po ba ako? Yes po, ma'am. Malakas po. Salamat po. At ito po ang sinasabi. At sinabi ni Eliseo sa babae na ang kanyang anak na kanyang muling binuhay, bumangon ka at umalis kang kasama ang iyong sambahayan. Mag-ibang bayan ka kung saan ka makarating sapagkat tumawag ang Panginoon ng tagutom na ito ay darating sa lupain sa loob ng 7 taon. Chapter 2. Kaya't ang babae ay bumangon at ginawa ang ayon sa salita ng tao ng Diyos. Siya ay umalis na kasama ang kanyang sambahayan at ng ibang bayan sa lupain ng mga Pilisteo sa loob ng 7 taon. At nangyari, sa katapusan ng 7 taon, pagbalik ng babae mula sa lupain ng Pilisteo, siya ay humayo upang makiusap sa hari tungkol sa kanyang bahay at lupa. Ang hari noon ay nakikipag-usap kay Gehazi, na lingkod ng tao ng Diyos, na sinasabi, sabihin mo sa akin ang lahat ng mga dakilang bagay na ginawa ni Eliseo. At nangyari, samantalang kanyang sinasabi sa hari kung paanong kanyang ibinalik ang buhay ng patay, ang babae na ang anak ay kanyang muling binuhay ay nakiusap sa hari para sa kanyang bahay at lupa. Sinabi ni Gehazi, Panginoon ko, o hari, ito ang babae. At ito ang kanyang anak na muling binuhay ni Eliseo. Nang tanungin ng hari ang babae, ay isinilaysay niya ito sa kanya. Kaya't humirang ang hari ng isang pinuno para sa kanya na sinasabi, isauli mo ang lahat ng kanya, pati ang lahat ng bunga ng bukirin mula ng araw ng kanyang iwan ang lupain hanggang ngayon. 7. Si Eliseo ay pumunta sa Damasco, samantalang si Ben-Hadad na hari ng Syria ay may sakit at nagsalita sa kanya na sinasabi, ang tao ng Diyos ay naparito. 8. At sinabi ng hari kay Hazael, magdala ka ng isang kaloob at humayo ka upang salubungin ang tao ng Diyos. At sumangguni ka sa Panginoon sa pamamagitan niya na sinasabi, gagaling ba ako sa sakit na ito? 9. Kaya't umalis si Hazael upang salubungin siya at nagdala siya ng kaloob ng bawat mabuting bagay sa Damasco na 40 pasang kamelyo. Nang siya'y dumating at tumayo sa harapan niya, ay sinabi niya, sinugo ako sa inyo ng anak mong si Ben-Hadad na hari ng Syria na sinasabi, gagaling ba ako sa sakit na ito? 10. Sinabi ni Eliseo sa kanya, humayo ka.
Sabihin mo sa kanya, ikaw ay tiyak na gagaling. Subalit ipinakita sa akin ng Panginoon na siya'y tiyak na mamamatay. 11. Kanyang itinuon ang kanyang paningin at tumitig sa kanya hanggang sa siya'y napahiya. At ang tao ng Diyos ay umiyak. 12. At sinabi ni Hazael, bakit umiyak ang aking Panginoon? At siya'y sumagot, sapagkat nalalaman ko ang kasamaan na iyong gagawin sa mga anak ni Israel. Sa kanilang mga tanggulan ay iyong susunigin ng apoy, at ang kanilang mga kabataang lalaki ay iyong papatayin ng tabak, at dudurugin ang kanilang mga bata, at iyong bibiyakin ang tiyan ng mga babaeng buntis. 13. At sinabi ni Hazael, magagawa ba ng inyong lingkod na isang aso lamang ang ganitong napakalaking bagay? At sumagot si Eliseo, ipinakita sa akin ng Panginoon na ikaw ay magiging hari ng Syria. 14. Pagkatapos ay iniwan niya si Eliseo at pumaroon sa kanyang Panginoon na nagsabi sa kanya, ano ang sinabi ni Eliseo sa iyo? At siya'y sumagot, kanyang sinabi sa akin na tiyak na ikaw ay gagaling. 15. Subalit kinabukasan, kanyang kinuha ang munting kumot at binasas ng tubig at inilahad sa mukha niya hanggang siya'y namatay. At si Hazael ay naging hari at nakapalit niya. 16. Nang ikalimang taon ni Joram, na anak ni Ahab, na hari ng Israel, noong si Jehoshaphat ay hari ng Juda, si Jehoram na anak ni Jehoshaphat na hari ng Juda ay nagpasimulang maghari. Siya'y 32 taong gulang nang siya'y maging hari. At siya'y 8 taong naghari sa Jerusalem. 18. Siya'y lumakad sa landas ng mga hari ng Israel, gaya ng ginawa ng sambahayan ni Ahab, sapagkat ang anak ni Ahab ay kanyang asawa. Siya'y gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. 19. Gayunmay, ayaw wasakin ng Panginoon ang Juda, alang-alang kay David na kanyang lingkod, yamang kanyang ipinangako na magbibigay siya ng isang ilawan sa kanya at sa kanyang mga anak magpakailanman. 20. Sa kanyang mga araw ay naghimagsik ang Edom sa ilalim ng pamamahala ng Juda at naglagay sila ng kanilang hari. 21. Pagkatapos ay dumaan si Joram sa Shir kasama ang lahat niyang mga karwahe. Siya'y bumangon ng gabi at pinatay niya at ng kanyang mga pinuno ang mga Edomita na nakapalibot sa kanya. Ngunit ang kanyang mga tauhan ay tumakas sa kanilang mga tolda. 22. Sa gayoy naghimagsik si Edom laban sa pangunguna ng Juda hanggang sa araw na ito. Ang Libna ay naghimagsik din ng panahon ding iyon. 23. At ang iba pa sa mga gawa ni Joram at ang lahat niyang ginawa. Di ba nasusulat sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Juda? At si Joram ay natulog sa nakasama ng kanyang mga ninuno at inilibing nakasama nila sa lungsod ni David. Si Ahasias na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. 25. Nang 12 taon ni Joram na anak ni Ahab na hari ng Israel, magsimulang maghari si Ahasias na anak ni Jehoram na hari sa Juda. Si Ahasias ay 22 taong gulang nang siya'y magsimulang maghari. At siya'y naghari sa loob ng 1 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Atalia, na apo ni Orni na hari ng Israel. Siya'y lumakad din sa landas ng sambahayan ni Ahab at gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon, gaya ng ginawa ng sambahayan ni Ahab, sapagkat siya'y manugang sa sambahayan ni Ahab. Siya'y sumama kay Joram na anak ni Ahab upang makipagdigma laban kay Hazael, na hari ng Syria, sa Ramot Gilead, na doon ay sinugatan ng mga taga-Syria si Joram. Si Haring Joram ay bumalik sa Jezreel upang magpagaling sa kanyang mga sugat na likha ng mga taga-Syria. Sa Rama nang siya'y lumaban kay Hazael.
na hari ng Syria. Si Ahasias na anak ni Jehoram na hari ng Juda ay lumusong upang tignan ni Joram na anak ni Ahab sa Israel sapagkat siya'y sugatan. Amen. Ayun. Amen. 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 Ayan, no? God is in control. Dito po sa 2 Kings chapter 8, nabasa po natin. Salamat po, Sister Hazel Pido, ng kasaysayan po ng Shunammite woman. Tawagin po natin at ang mga hari po ng Juda, no? At tawagin po natin si Pastor Archie at Pastor Archie Kabukos at Pastor Danarapa sa kanila po mga reflection ngayong umaga. Pastor Archie, kayo po muna mauna. Thank you po, Brother Cyrus. Sa Happy God First Morning po, mga kapatid. Happy God first morning po. Sa reading po natin ay... Thank you po. Sa reading po natin ay napakaganda, mga kapatid. Mayroon, anong nangyari doon sa babae na tinatawag na Shunammite woman. At ganun din sa tatlong hari ng Syria, yung kasama yung kaniyang lingkod, and then hari ng Israel at hari ng Juda. So, mayroong magandang makukuha natin na aral dito, mga kapatid, doon sa pangyayari. At mayroong tinatawag na doon sa first na pangyayari na siya ay sumunod doon sa salita na Eliseo, ay bagaman mahirap sa kanyang pagsunod doon sa salita ng Panginoon, pero later on ay naging blessing sa kanya ito. And then doon naman sa tatlong hari, ang isa ay doon sa doon sa servant ng hari sa Syria, si Hazael, ay mayroong kakaiba sa kanyang pagsunod doon sa instruction ni Eliseo sa kanya. Na yung hari ng Syria ay gagaling, pero siya ay pinatay para maging kahahalili na hari si Hazael. And then doon naman sa hari ng Israel at Juda ay hindi naging blessing sa kanila dahil hindi sila sumunod doon sa Panginoon. Ang sinundan nilang pattern ng pagsunod doon sa kanilang magulang. Kaya nagiging worse ang kaharian ng Israel at sa Juda dahil sila ay dinigma ng Syria. So mga kapatid, doon sa pangyayari dito ay nakuha ko yung reflection dito sa isang hari ng kahalili ng hari ng Syria, si Hazael. Noong nalaman niya ang instruction ng salita ng Panginoon, ay kanyang pinatay yung hari ng Syria sa pamamagitan ng kanyang pong mga kamay at siya ay naging kahalili. And then nakita ko po dito, mga kapatid, na kapag ang God's will ay hindi natin hinihintay yung perfect time ng Panginoon at ginawa natin sa ating mga kamay, instead na maging maganda ang magiging kalabasan, ay hindi na naging holy blessed sa atin dahil pinahintulutan natin na mangyari kaagad yung hilaw pa ba, no? Pag gusto natin agad na kukunin o gusto natin na makuha natin yung authority na pagiging isang
mataas na posisyon sa ating mga kamay, hindi sa pamaraan ng Panginoon. Instead na maging blessings tayo, ay hindi na, dahil sinusundan natin ang will ng ating mga sarili, hindi yung will ng Panginoon. And then sa verse 1 to 6, mga kapatid, na impress ako dito sa kasaysayan na ito ni yung babae na Shunammite woman. Akin pong nire-reflect dito, mga kapatid, nung kami po ay nasa conference ng CLC pa dati. Ang aking kalagayan ay intern. And then si Mrs. siya po ay regular na sa kanyang trabaho. At kami ay tinawagan ng Panginoon na maging kabahagi kami sa bagong misyon na itinatatag ng Panginoon. Nandito nga sa CLPM. And then mahirap sa amin o sa aking asawa na mag-decide. Kasi dito sa verse 6, mga kapatid, kaya nakarelate ako kaya gusto kong ibahagi sa inyo sa umagang ito dahil gusto ko rin na ma-bless din kayo o makatulong sa inyo pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mas lalo pa nating mapaigting o mapaganda o maging mas maprioridad natin ang misyon ng Panginoon sa ating mga buhay. So, yun nga po, mga kapatid, ay noong isinare ko sa kanya ang panawagan ng Panginoon sa amin na maging kabahagi o maging katulong sa pagbubuo ng bagong misyon ng ating mahal na Panginoon dito sa CLPM, ay sinare ko sa aking asawa na bagaman siya ay regular na sa trabaho at malaki yung kanyang nakukuha sa kanyang trabaho kasi siya din ay head ng mga engineer doon sa kanyang trabaho. And then malaki talaga, mga kapatid, ang benefits. Ay mayroong stable at mayroong bahay, mayroong sasakyan, mayroong privilege yung mga anak makapag-aral, gastos ng kumpanya, and then mayroong pang sasakyan. So noong tinawagan kami ng Panginoon na maging part doon sa pagtulong doon sa pagbuo ng bagong mission, ay kanya itong mga kapatid, give up ang ganitong pribilehiyo sa kanya pong buhay at umaasa doon sa biyaya ng Panginoon na mabuhay doon sa biyaya ng Panginoon. Ngayon po ay binubuhay kami ng Panginoon. Kasi ang pagbiyaya at buhay natin na kapag sinusundan natin ng Panginoon, nabubuhay talaga tayo sa biyaya. At ngayon, nabubuhay kami sa biyaya at sa tulong ng ating misyon, ng aming pong pamilya. Hindi katulad nung dati ay maluho kasi every year may matatanggap na 250,000 bukod pa doon sa mga sahod. Pero ngayon, hindi na. Kasi nga ay gusto natin na sumunod doon sa panawagan ng Panginoon na maging kabahagi doon sa misyon ng pagbubuo ng Central Luzon Province Mission. Ngayon, hindi pa makikita natin yung impact ng pagtulong natin. Pero kami ay nag-commit na. So ang Panginoon ay gagawa ng paraan para magkaroon din ng malaking impact ang ating pong paglilingkod sa CLPM. Na mas lalo pang makahikayat tayo ng mga kapatid na kanila ding i-priority ang misyon ng ating mahal na Panginoon sa kanila pong mga buhay. Kaya mga kapatid, noong kami po ay nakikita namin yung ginibap namin, masaya kami dahil nakikita namin na binabalik ng Panginoon hindi doon sa kaparaanan namin ang mga aming binibitawan o aming para sa Panginoon, ay nakikita namin na nabibless kami. Talagang kung iyong susundan talaga ang panawagan ng Panginoon at yung blessings niya ay ma-appreciate mo itong mga kapatid. Kaya yun kaya yun mga kapatid ay na-share ko ngayon kasi sabi ko parang mayroon tong similarity sa aming karanasan doon sa babae na Shunammite woman, na siya po ay umalis dahil doon ang sinabi ng
ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ni Eliseo na ikaw ay pumunta doon sa mag-ibang bayan ka ng 7 taon kasi may tagutom. And then sa kanyang pagbalik ay binalik ng Panginoon ng doble pa. Kaya maganda mga kapatid kapag susundan natin ang Panginoon, He is God in control sa ating buhay. Kaya kung patuloy tayong magtiwala sa Kanya at kung mayroong panawagan ng Panginoon sa ating buhay na tayo ay mag-commit doon sa mission na tulad nito, ay mababawasan talaga ang ating pera kapag tayo mag-commit ng building a formation. Mga kapatid, mayroong commitment para sama-sama nating bubuhatin ang mission na pagtatayo ng mission natin mga kapatid. Medyo malaki ito kasi gawa nung babawasan yung ating mga dati ng na budget dahil lang sa mission. So ang mga tao nga po mga kapatid sa ibang bansa, alam niyo po mga kapatid, sila po ay kanilang ini-skip ang isang meal, di ba? 3 meal yan. Umaga, tanghali at gabihan. So ini-skip nila yung isang meal para lang doon sa gawain ng Panginoong Diyos. So ang gastos nila doon sa isang meal, kung halimbawa ay pumapatak ito ng 500. So iipunin yan sa loob ng isang buwan. And then yung 500 na yon, maiipon yon at ibinibigay nila doon sa misyon ng ating mahal na Panginoon. So ito po mga kapatid ay kung tayo po ay maging kabahagi ng pagtatayo ng misyon ng ating CLPM, ay subukan din nating mag-commit at magsakripisyo, di ba? Ibabalik lang din naman ng Panginoon yan sa atin mga kapatid. Sa kaparaanan ng Panginoon, hindi sa kaparaanan natin. So yan lang po, mga happy God first morning mga kapatid. At nawa ay na-bless tayo sa napakaunting karanasan ng talatang ito. Nawa ay maging karanasan din natin sa buhay natin mga kapatid. Na pagtiwalaan natin ng Panginoon, siya may kontrol ng lahat. Kung ano man ang mga sakripisyo natin, ibabalik lang yan sa kaparaanan ng Panginoong Diyos, hindi kaparaanan natin. Happy God first morning at magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Archie. Pastor Archie Cabukos sa iyong reflection at iyong personal testimony po ngayong umaga, no? God is in control at kung tayo lamang po ay susunod, makikita po natin na ang pagpapala ng Panginoon ay hindi po nagmamaliw at tayo po ay sinasapatan sa ating pong pangangailangan. Maraming salamat po sa inyo pong testimony, Pastor Archie, at patuloy po kayong pagpalain ng ating pong Panginoon. Kayo po ni Ma'am Cherry. Ngayon po ay kasama po natin si Pastor Dan Harapa. Pastor Dan. Ayun na Happy po. God first morning po mga Good kapatid. morning po. Malinaw lang po ba yung boses ko? Opo, Pastor. So, pang binasa ko ito kagabi mga kapatid. Although nabasa ko siya dati, pero iba naman ang lesson sa pagbasa ko ngayon kagabi na binigay. Tapos, habang pinag-aralan meron pala itong 3 istorya. Una po yung sa Shunammite woman at pangalawa yung kay Ben-Hadad at saka kay Hazael. Tapos pangatlo ay yung kay paghahari naman ni Jehoram doon sa Judah. So dito po sa Shunammite woman, ang na-reflect ko dito mga kapatid, yung kwento kasi ng itong Shunammite woman, bago siya umalis, papunta doon sa Egypt, ay di ba merong napakagandang kwento itong Shunammite woman. Okay. Na binuhay ni Elisha yung kanyang anak. So napatunayan talaga ng Shunammite woman, mayroong isang Diyos na makapangyarihan
na kaya silang iligtas sa gutom dahil nakaya nga ng Diyos na ito na buhayin yung kanyang anak. So dahil dito, hindi siya nag-atubiling sumunod sa panawagan ng propeta ng Panginoon na si Elisha na sila ay umalis dahil subok niya na yung Diyos. Subukan niya na kung gaano pa makapangyarihan ito. So, ang aking napulot na nakuha na reflection, kapag kilala mo talaga yung Diyos mo na pinaglilingkuran, wala ka na talagang pangamba niyan. Kasi kilala mo siya eh. Kumbaga ay kapag inutusan ka, susunod ka talaga kasi kilala mo yung kung sino yung iyong pinaglilingkuran. So kaya sumunod ko sa patnubay ng Diyos. Yun po yung una. Dalawa ay magtiwala sa kahit anong mga pagsubok na darating. Panginoon naman ay hindi nangako maging smooth na yung daan natin kapag susunod tayo sa Kanya. Pero, meron siyang pangako naman na pagka sumunod tayo ay bibigyan tayo ng lakas para magtagumpay sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. At yun na nga, sumunod tong babae na to sa utos ng propeta ng Diyos na si Elisha. Pagbalik niya ay pumunta siya sa hari after 7 years. Pumunta siya doon. Kasi wala siyang babalikang property. Kumbaga ay inassume na ng hari na wala na siya. Anong nangyari sa kanya. Pero nung kinausap niya, pinaliwanag niya ang kanyang side bilang isang pamilya, isang babae, ay ibinalik sa kanya din lahat-lahat. So kapag bumalik tayo sa Panginoon, ay ibabalik din ng Diyos ang lahat ng mga nawala sa atin. Yung kay story naman sa kay Elisha at kay Ben-Hadad, at kay Hazael, yung mga reflection dito ay iwasan po natin yung magiging makasariling ambisyon. Ayon po sa kwento ni Ben-Hadad na at saka kay Hazael na itong itong hari na pinatay siya ni Hazael. At hindi yung pagpatay, parang hindi mo mahalatang pagpatay, parang nasuffocate. Kasi nga kumuha siya ng makapal, parang tumot yata, binasa niya ng tubig at saka nilagay sa mukha na siguro mamatay dahil yun ay nanghihina na may sakit. Ba't ginawa niya yun? Kasi nga ay meron siyang plano na siya ay susunod na hari kasi hinulaan na ni Elisha ay na siya ang susunod ng hari. So dito, pwede nating kung maging reflection ko ay iwasan natin yung makasariling ambisyon. Sunod lang tayo kung ano ang leadings ng Panginoon sa atin. Hindi naman masamang mangarap, pero kung sa pangarap natin ay ito ay hindi maging blessing sa atin. O di kaya kapag nandun na tayo sa posisyon na yun ay hindi naman pala naging blessing para sa iba yung posisyon na yun para yung kinuha natin. So, hayaan natin ang Panginoon ang siyang maglagay sa atin kung saan niya tayo gustong ilagay. So, iwasan ang makasariling ambisyon. So, manatiling mapagkumbaba sa anumang posisyon. Kumbaga, kung kahit na-promote tayo o ano ang office na ibinigay ng Panginoon sa atin ay manatili tayo na mapagkumbaba pa rin sa anumang posisyon na ating pinangawakan. Marunong din tayong makinig ng mga
corrections, ng mga payo ng iba. Kasi bilang isang pagiging leader ay tinawagan siya para maglingkod. Mapaglingkuran at si Kristo nga yung ating example. So, manatili pong mapagkumbaba. And then last po, ito sa story number 3. Itong kay story naman ni Jehoram sa Judah. Piliin po natin na maging tapat palagi sa Diyos. Sa anumang mga sitwasyon, maliit man o malaki, maging tapat tayo sa Kanya. Huwag nating hayaan na manaig yung masamang impluensya sa atin man o sa anumang bagay. Hayaan natin na ang mabuting impluensya yung ating maipakita. At saka last po, atin pong sikapin na yung ating impluensya na ito ay magdudulot ng transformation sa susunod na henerasyon. Hindi lang yung ating iniisip ay itong ating present, kundi sa susunod na generation ay ang ating impluensya ay naging huwaran dahil nakita nila na ang ating pong pamumuno, ating leadership ay naging spiritual leadership. Ayun lamang po, hindi na po ako mag-share ng mga experience ko kasi nga baka humaba na po tayo. Salamat po ng marami and happy God first morning po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po, Amen. Pastor Dan. Amen. Sa inyo pong reflection at paghimay-himay ng ating pong binasang 2 Kings chapter 8. Thank you po, Pastor Dan. At susundan po namin kayo sa inyo pong mga Facebook Reels. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyo pong talento. Bago po tayo manalangin, sa pamamagitan po ni Sister Hazel, basahin po natin ang pinadalang reflection po ni kapatid na Sunny Talusan ng Pantok SDA Church. Ang sabi po niya, ano ang nangyari? Binalaan ni Eliseo ang babaeng Shunamita na darating ang 7 taong tagutom. Sumunod siya at lumisan kasama ang pamilya. Pagbalik niya, inagaw ang kanyang lupa. Ngunit sa pamamagitan ng patotoo ni Gehazi, nabalik sa kanya ang lahat, pati ang ani. Bakit nangyari? Dahil sa pagsunod ng babae sa babala ni Eliseo at upang ipakita ang karapatan at hustisya ng Diyos at upang patunayan na ang Diyos ay may kontrol kahit sa gitna ng tagutom. Ano ang dapat na mangyari? Magtiwala sa babala at pangako ng Diyos. Manatiling tapat kahit sa gitna ng pagsubok. Kilalanin na ang Diyos ang nagtatanggol sa kanyang mga anak. Ang aking tugon ay matuto akong magtiwala sa Diyos tulad ng babaeng taga-Sunamita. Ingatan mo, Panginoon, ang aking puso laban sa ambisyon tulad ni Hazael at tulungan mo akong pumili ng tamang tao upang hindi lumayo sa iyo. At tulungan ako ng Panginoon na ang aking buhay ay maging saksi sa karapatan at paglilingkod sa Diyos sapagkat ang Diyos natin ay may kontrol sa lahat. Amen. Maaari po ba natin pusuan ang ating pong napakinggang reflection mula kay Brother Sunny at meron pa pong sunod. Ang takeaway ko mula po sa kanya, ang Diyos ang may kontrol sa lahat kaya ang pinakaligtas na desisyon ay manatiling tapat sa Kanya. Amen. Maraming salamat po, Brother Sunny. Sister Hazel, tayo na po ay manalangin. Pwede po bang inyong pong pangunahan kami sa isa pang panalangin? Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang kami ay makapagbahagi at makapag-aral ng inyong salita.
At Panginoon, tulad nga po sa aming napag-aralan ngayong umaga na ito, nawa po Panginoon, ito po ay magbigay inspirasyon sa amin na kami po ay magtiwala sa inyo lamang Panginoon. Na ito po ay pinapakita ang kahalagahan ng pagtitiwala sa inyo at wala ng iba at magbigay po kami ng katotohanan kahit na po ito ay mahirap. Na kami po ay may mga tungkulin sa aming buhay. Ang mahalaga, kami po ay magtitiwala lamang po sa inyo at alam po namin na kami po ay inyong gagabayan, Panginoon. Maraming salamat po sa mensahe na amin pong na napag-aralan ngayong umaga. Nawa po, Panginoon, ang inyong patnubay po sa aming pag-worship, pagpapatuloy, ay sana po ang inyong presensya ang mapasa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo.
Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Mga kapatid, narito po ba si M.R. Siaga? Siya po ang nakalista pero parang wala po siya sa Zoom. Tayo po ay dadako na sa ating pong devotional, Jesus Wins, ang kanyang mga tupa. Sino po ang nais na magbasa at magbigay po ng kaunting reflection para dito? Minessage ko po yung may kaarawan ngayon, si Brother James Cabanting. Happy birthday po. Mari po ba kayong maglingkod na pangunahan po ang ating pong Jesus Wins? Brother James. Okay, wala. Sino po ang nais na mag-volunteer ng Jesus Wins? Kasi po kung wala pong mag-volunteer ay si Mami Net uli po ang sasalupo nito. Meron si Brother Melvin. Sino po ang nais na mag-volunteer? Andyan po sa ating pong Zoom chat ang ating pong babasahin. Tayo po ay nasa 168. Kayo po ba ay gising, mga kapatid? Sa ating pong Zoom, mga participants, anyone? Okay, wala pong Mami Net na gustong mag-volunteer. So si Mami Net Lazaro na po ulit. Mami Net. Yes, Brother Edmond, good morning. Yan, tayo ay magbasa na ating morning devotional. Andito na po sa ating chat box. Yan. Sabi po dito, ang kanyang mga tupa. Sa ating talata, 1 Gs, verse 2 and 3. Ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid papalabas. Ganap na nagtitiwala at nagpapahinga ang aking mga magulang sa mga bisig ng kanilang makalangit na pastol, sa sakit at sa kalusugan, sa mga pagsubok at sa kasaganaan, pati na rin sa harap ng kamatayan. Iyon ang dahilan kung bakit ang aking pananalita sa seremonyang memorial ng aking ama ay pinamagatang makatitiyak. Batay sa awit 23. Sinabi ni Jesus na ang kanyang mga tupa ay naririnig ang kanyang tinig ayon sa Juan 10:3. At sigurado ako na makikilala na aking mga magulang ang tinig ng kanilang pastol sa umaga ng muling pagkabuhay at susundan siya sa buong kawalang hanggan. Isa sa pinakahangahangang katangian ng awit 23 ay sa unang bahagi, mga talata 1 at 3. Inilalarawan ni David ang kanyang pastol sa ikatlong persona. Siya ang aking pastol. Pinahihiga niya ako, ginagabayan niya ako, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, ginagabayan niya ako. Ngunit kapag siya ay pumasok at sa madilim na lambak ng anino ng kamatayan, lumilipat siya sa ikalawang persona at nagsisimulang makipag-usap sa Diyos sa isang panalangin. Wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Talata 4. Ang presensya ng kanyang banal na pastol ang kanyang lunas laban sa takot. Sa kalaunan, mayroong isang hula na isinulat maraming taon pagkatapos ng kamatayan ni David na malinaw na tumutukoy sa darating na Mesiyas, isang inaapon ni David na darating upang maging pastol ng kanyang Diyos. Ako'y maglalagay ng isang pastol sa kanila
ang aking lingkod na si David at kanyang pakakainin sila. Kanyang pakakainin sila at sila'y magiging kanilang pastol. Ezekiel 34:33. Nang dumating si Jesus, ang inaasahang hari mula sa lahi ni David upang mamuhay at mamatay para sa akin, inilalarawan niya ang kanyang sarili gamit ang talinghaga ng mabuting pastol na handang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ayon sa Juan 10, talatang 2-4, 11 at 14. At ang lunas laban sa takot ay ang patuloy na presensya ng ating pastol. Partikular kung nagustuhan ang katotohanan na tinawag niya tayo na kanyang mga tupa. Ayon sa talata 3 at 14. Dahil tayo ay kanya. Hindi ko alam kung ano ang iyong kailangan sa ngayon. Ngunit alam niya, marahil kailangan mo ang isang ligtas na lugar upang magpahinga at iniaalok niya ang iyong makalangit na pastor. O marahil ikaw ay sugatan at nangangailangan ng pagpapanumbalik. Nagbigay din ang iyong pastol ng gayon. O marahil ikaw ay umaharap sa lambak ng kamatayan at nangangailangan ng kanyang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ginagarantiyahan iyon ng iyong pastol sa pamamagitan ng kanyang mga kabutihan. Ano man ang iyong pangangailangan, nakatitiyak sa mga bisig ng iyong pastol. Ang aking tugon dito, Brother Edmond, ano man ang ating pangangailangan, handang gumabay at tumulong ang ating Panginoon. Huwag tayong matakot. Ang sabi nga niya, siya ay laging nasa ating tabi. Tayo ay kanyang, kapag siya ay nagsalita, kapag narinig natin ang kanyang tinig na tayo ay inaanyayahan, tayo ay tumugon. Sapagkat anumang takot na nararanasan natin o nahihiya tayo na makisangkot o gumawa, tawagin natin ang Panginoon. Siya ang handang tumulong at hindi kanya pababayaan ni hindi kanya iiwan. Iyon ay kanyang pangako. Yun lamang, Brother Edmond. Amen. Maraming salamat po, Sister Net. Tayo po ay tumungo na. Tuloy-tuloy na tayo sa panalangin, Mami Net. O tayo manalangin. Makapangyarihan namin Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Maraming salamat po sa katiyakan ng iyong pagmamahal, na ang iyong tinig ang aming naririnig tuwi-tuwi na, at ito po ang aming susundan. Marami pong salamat sa katiyakan at pag-asa na kayo ang aming pastol na nakaririnig ng lahat ng aming pangangailangan. Muli po namin ibinabalik ang aming papuri at pasasalamat, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon, ang aming pastol, ang aming katiyakan, ang aming Diyos at Panginoong si Jesus. Amen. Amen. Ano ang alam ng Diyos tungkol sa iyo? August 16, Offertory Reading Devotional. At sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ang bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. At hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Genesis Kapitulo 22 versikulo 12. Hinarap ni Abraham ang isang mabigat na pagsubok na hindi kailanman magugustuhan ng marami. Sa kabila ng matinding kirot na dulot nito, handa si Abraham na isakatuparan ang ipinag-uutos sa kanya. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin ng dalawang mahahalagang aral. Sa araw na ito, pagtutuunan natin ang isa rito at tatalakayin ang isa pa sa mga susunod na offertory reading. Ipinakita ni Abraham ang kanyang takot sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Sinunod niya ang Diyos. Nang sabihin ng Diyos na ialay niya ang kanyang anak ay agad siyang sumunod.
Hindi siya nagdahilan o nagpaalala sa Diyos na ang kanyang anak ay angkay sa isang anak, ang pangakong anak na lalaki. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay isang katangian ng mga taong natatakot sa Kanya. Isa sa mga utos ng Diyos ay nakatala sa Malakias Kapitulo 3 versikulo 10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Tulad ni Abraham, tayo rin ay dapat magpakita ng ating pagkatakot sa Diyos sa pamamagitan ng matapat na pagdadala ng buong ikapo sa kamalig. Panawagan. Ang panawagan na magbigay ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na ipakita ang ating pagsunod sa utos ng Diyos. Ipakita natin ang ating pagkatakot sa Kanya sa pamamagitan ng pagtupad sa Kanyang utos na dalhin ang ating ikapo at handog sa kamalig. Tulad ng pagsunod ni Abraham sa utos ng Diyos ng kanyang sabihin, ngayon ay alam ko na ikaw ay natatakot sa akin. Kaya't patuloy ang tanong, ano ang ipinapahayag ng aking mga kilos sa Diyos tungkol sa aking pagtatalaga na paglingkuran siya? Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Melvin, sa backup po sa backstage. Sa pagkakataon pong ito, atin pong maririnig ang mensahe po ng ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng sulat ni Mrs. White sa aklat ng Councils on Stewardship sa pamamagitan po ni Pastor Mark Hill, Sarabia. Pastor Mark, happy God First Morning po. Okay. Happy God First Morning po sa ating lahat. Okay, so surihin po natin ang ating mahal na Panginoon sapagkat tayo po ay ginising na taglay ang buhay at lakas at pagkakataon upang sama-sama tayo makapag-aral ng salita, makapakinig. Tunay mga kapatid na ang pakikinig ayon po sa Romans 10:17 ay ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ni Kristo. Kaya pagka tayo po ay patuloy na nakikinig, hindi natin namamalayan, mas lalong lumalawak ang ating pagkaunawa at hindi natin namamalayan ay lumalalim yung ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. So meron po akong pinanood kahapon yung documentary o kaya interview kay Pastor Ernesto. Siya po ay pastor ng Born Again. Siya ay, ito lang po introduction, siya ay 20 times na nakulong. 20 plus times, higit 20 na nakulong dahil sa siya po ay naging palaboy sa Mindanao hanggang sa Manila dahil minarder po siya ang kanyang buong pamilya. At nung siya po ay nag-isa na lang, wala na siyang magawa kundi ang magpalaboy at magnakaw para lang makakain. At napadpad siya ng Manila dahil sumakay siya ng barko. Meron siyang ninakawang attorney. Nakulong siya, binugbog siya, nakulong. Pero sa isip at puso niya, hindi siya naniniwalang merong Diyos. Pero dahil dun sa pangangaral na ginagawa sa kulungan, dinidinay niya sa sarili niya na walang Diyos. Pero dahil lagi-lagi niya nagpakinggan ang salita ng Diyos, minsan tinatakpan niya na nga yung tainga niya. Pero sa pakikinig talagang naririnig niya pa rin yung pangalan. Sabi talagang dumating sa punto na gusto niyang patunayan kung mayroong Diyos. At sinabi niya na lang na kung meron talagang Diyos, ay tulungan mo ako na magkaroon ako ng kapayapaan. Kasi puro galit niya yung nasa puso niya. So, nung pinanalangin niya yun,
inamin niya na siya ay makasalanan. Kasi yun yung narinig niya lagi na tayo makasalanan, lumapit ka lang sa Panginoon kahit gaano kadami ang kasalanan mo, kaya kanyang paputiin, kaya kanyang linisin. Kung marinig niya yun, first time nang manalangin na sige, kung talagang merong Diyos, ay bigyan mo ako ng patawarin mo ako sa akin mga kasalanan. Bigyan mo ako ng kapayapaan. So, ayun po. Ayon sa kwento, ay hindi siya marunong magbasa, pero nagpaturo siyang magbasa ng Bible at ito na lang yung lagi niyang binabasa. At katagalan mga kapatid ay talaga pinalaya siya dahil nakita sa kanya yung kabaitan. Na-transform siya because of the Word of God. Kaya mga kapatid, tunay na pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos ay darating ang pananampalataya. So our reading this morning, God's claim upon us. Tayo po'y inangkin. Inangkin tayo ng Diyos. Meron siyang karapatan na angkinin tayo. Bakit po? Bago tayo magpatuloy, tayo po na manalangin. Mapagmahal po namin Diyos, kayo po ang manguna na magbukas ng aming puso at isip, samantalang kami po ay makikinig o kay mag-aaral ng inyong salita. Nawa ito po ay magdulot sa amin ng pananampalataya, pagtitiwala sa inyo. Tumandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sabi po ng Genesis 1 verse 27, nilanang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. So, maliwanag po na from the very beginning, God has created us in our own image. Talagang tayo ay pagmamayari ng Diyos kasi tayo ay ayon sa kanyang wangis. Pagkatapos po noon ay nilikha ang araw ng Sabat sa chapter 2 para sabihin sa mga taong kanyang nilikha na siya ang may galang. Okay? That's why Sabbath is a constant reminder that He is the creator of all things. At mabasa po natin sa chapter 2, verse 16. At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa lamanan ay makakain ka ng may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalangsang na mamatay ka. So, pagkatapos po na nilikha ang lahat, yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, yun naman po is a test of loyalty. And it is as well an acknowledgement that God is the creator of all things. And also it is a symbol of God's love for humanity. Binigyan niya ng kalayaan. Kaya ang pag-ibig kailanman ay hindi namimilit. Ang pag-ibig ay laging nagbibigay ng kalayaan. Kaya dun pa lang sa Eden, mga kapatid, ay talagang masabi na natin na ang Diyos ang siyang nagmamayari at meron siyang mga test of our loyalty to Him or an acknowledgement na siya yung may lalang. Okay? So, yung Sabbath, it's a reminder that He's the creator of all things. And yung puno na yun, mga kapatid, ay nagpapaalala ng siya ang Diyos na mapagmahal. Hindi niya tayo pipilitin, binigyan niya tayong kalayaan, at pag-acknowledge na dapat ay sa Kanya lang tayo magtapat, pagtiwala. Yung nagkasala po ang tao,
ang naging karakter po natin ay baliktad sa plano ng Diyos. Tayo naging makasarili, naging makasalanan, at mas pabor tayo sa hilig ng ating sariling mga kagustuhan. Kaya nga gusto ng Diyos na ibalik tayo sa kanyang wangis. Gusto niyang tayo, kaya nga tayo ay kanyang nirestore. Kaya tayo kanyang tinubos. Dahil gusto niyang sabihin sa atin na from the very beginning, pagmamay-ari niya na tayo. Pero pinili ng tao ang kasalanan, nakidnap tayo ng kaaway, pero tinubos tayo ng Diyos. Kaya nga, 2 beses na tayong pagmamay-ari niya. Una ay nilikha niya tayo. Pangalawa ay tinubos niya tayo. Kaya di ba may awit na 2 times your mind. 2 beses na tayo'y pagmamay-ari ng Diyos. So ang magandang nangyari mga kapatid, ayon po sa Exodus 20, pansinin niyo po, meron po pwede nating pagkunan ng prinsipyo. Sabi po dito, verse 1, 20 verse 1 na Exodus. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Pagkatapos po nun yung utos na, yung the 10 Commandments. Pero ano po yung introduction? Sabi dito ay, ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. So gustong sabihin ng Diyos na bago niya binigay ang utos, ni-remind niya sa Israel na siya ang Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto, because Egypt is symbolizing slavery, symbolizing that we are in the situation that we cannot escape. Pero siya yung naglabas sa atin mula sa pagkaalipin. Dahil alipin ko tayo ng kasalanan, pero nag-rescue ang Diyos sa atin, nilabas niya tayo mula sa pagkaalipin. Kaya nga ang bunga, kapag tayo po ay nakalabas na sa pagkaalipin sa kasalanan, tayo po ay susunod sa kanyang kalooban. Kaya ang maliwanag po mga kapatid na tinubos muna tayo ng Diyos, niligtas muna tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. At pagkatapos po noon, doon tayo magpapasakop sa kanyang banal na kalooban. Kaya yung 10 Commandments po ay naging maliwanag sa Israel na ang pagsunod sa 10 utos ay bunga ng pagkalaya nila sa pagiging makasalanan. Kaya yun po yung bunga ng pagsunod. Hindi yung nauna yung pagsunod bago ka pinalaya. Pinalaya muna sa pagkaalipin sa kasalanan, and then after that, magiging masunurin ka na. Okay? Kaya minsan ay may mga iniisip tayo o kaya yung mga paniniwala tayong kailangan ka munang sumunod, gawin mo muna ito. Hindi natin namamalayan, yan po ay self-righteousness. Para bang pinagsisikasan natin yung mga bagay-bagay. Actually, it talks about, yung ating pong reading, it talks about tithe. No? Kaya sabi dito, when God delivered Israel from Egypt to be a special treasure unto himself, he taught them to devote a tithe of their possessions to the service of the tabernacle. So pagkatapos na
dineliver ng Diyos o niligtas ng Diyos ang bayang Israel sa Egypt, ay doon niya in-instructionan ang paanong suportahan ang gawain para sa pagtataguyod ng mga sinasagawang gawain sa tabernakulo. Pero bago ho nangyari yun, inilabas muna sila sa Ehipto. Kaya yung pagtatights, mga kapatid, ay hindi siya basihan para sabihin mo na para pagpalain ako ng Panginoon kaya ako magtatights. Hindi po, pinagpala na tayo. At hindi rin pwedeng sabihin na para ako ay maligtas, gagawin ko ang kalooban ng Panginoon. Susundin ako 10 utos sa Sabat, ang tithes. Hindi po yun ang dahilan. Kasi niligtas na muna tayo. Naligtas na po tayo, tinubos na po tayo ng Panginoon. Kaya ang bunga lang po ng pagkaligtas sa atin ng Panginoon, ang resulta po noon, ang bunga po noon, ay magkakaroon tayo ng pagtatalaga ng 10 bahagi dahil yun po ay pag-acknowledge na siya yung may-ari para po nandun sa Genesis yung the tree of life or the tree of the knowledge of good and evil ay pag-acknowledge na siya po yung may dalang at pag-acknowledge na meron kang kalayaan, mahal ka ng Diyos at meron kang kalayaan. Kaya yun po ay nangyari, mga kapatid, para i-remind lamang tayo na bunga ng pagkaligtas sa atin. Pag-unawaan natin yung God redemptive act. Kung paano tayo niligtas at tinubos ng Panginoon. Napakadali na lang pong ituro ang 10 Commandments. At napakadali na lang pong ituro at sundin ang tithe system or tithing system. So kasi ano na po yun maintindihan na ng ating tao, tayong mga makasalanan. Pero ang mahalaga maidiin muna na tayo po ay galing sa pagkaalipin at tayo po ay pinalaya na ng Diyos dahil tayo'y kanyang pagmamayari. Nilikha tayo sa kanyang langis at kahit nagkasala tayong tao, pinili natin ang kasalanan. Pero God never give up on us. He rescue us. At pinalaya niya tayo sa pamagitan ng pagsugo ng kanyang anak na si Jesus. At ang bunga nun, mga kapatid, tayo ay magiging tapat na katiwala niya. Kaya yun po ang dapat na maintindihan nating mga mananampalataya. No? Hindi po siya para yung sinusuhulan natin ng Diyos. Lord, I will give tithes and offering para pagpalain mo ako, para pagalingin mo ako, para maging maganda, maalwan ang aking buhay. Pag yun po ang ating naging pananaw, mga kapatid, ay hindi pa natin lubusang naunawaan na kaya lang natin gagawin yung mga yun. It is because God already delivered us. Iniligtas niya na tayo. Pinalaya niya na tayo sa kasalanan, sa pagiging alipin sa kasalanan. At bunga nun, gusto niya na magkaroon tayo ng muling pagtitiwala sa Kanya. Kaya yung tithes ay a test of loyalty and acknowledgement that He is the God who saved us, who redeemed us, who restores us.
Kaya kapag the more na ginagawa po natin yan, mga kapatid, na may kasiyahan, pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon, ay naintindihan natin na hindi kailangan ng Diyos ng tithes and offering natin. Ang kailangan nga ay yung pagpapasakop natin sa Kanya ng ating buong buhay. Kinilala natin na wala tayong pagmamayari. Siya ang nagmamayari ng lahat. Siya ang hindi niya lang tayo pagmamayari. Tinubos niya pa tayo. Binigyan niya pa tayo ng kalayaan. Hinanap niya tayo. Pinaparamdam at pinapakita niya sa atin na wala siyang ibang hangad kundi magkaroon tayo ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. At para maihanda tayo sa kanyang malapit na pagparito, kailangan makawala tayo sa pagiging makasarili. Kaya minsan mabigat po ang pagbalik ng tithes and pagbibigay ng offering. Kasi po, para bang iniisip lang natin na kapag ginawa natin ito, ay meron in return. Tapos yung return pa naman na iniisip natin, yung tangible. Nagbigay ako ngayon ng tithes, nagbalik ako ng tithes na 1,000. Kailangan bumalik ito ng ng 10 times 10. Pero in reality, mga kapatid, ay magkakaroon tayo ng kasiyahan na ibalik ang tithes at magbigay tayo ng offering. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay wala siyang ibang hangad, kundi tayo po ay maihanda sa kanyang malapit na pagparito. Gusto niya na maging kasangkapan niya tayo sa pagtatapos ng kanyang banal na gawain. Hindi niya kailangan ang tithe, kundi kailangan natin yon. Kasi kanya na yun, siya na yung nagmamayari ng lahat. Ang sabi nga dito ay, we belong to God, we are His sons and daughters, His by creation, and by the gift of His only begotten Son for our redemption. You are not your own, for you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and your spirit, which are God's. The mind, the heart, the will, and the affections belong to God. The body that we handle is the Lord's. Every good that we receive and enjoy is the result of divine benevolence. So God is the bountiful giver of all good, and He desires that there shall be an acknowledgement on the part of the receiver of these gifts that provide for every necessity of the body and soul. So, talagang ang direksyon niya ay fully trusting Him. Kasi nga, iniligtas ka na niya, iniligtas niya na tayo, pinalaya niya na tayo sa kasalanan. So, ang gusto niya ngayon ay kilalanin natin na siya yung nagmamayari ng lahat. At siya yung walang ibang hinahangad kundi ang kaligtasan natin ang may handa tayo sa kanyang malapit na pagparito. Kaya the more na ina-acknowledge natin na siya yung nagmamayari, ay magkakaroon tayo ng higit na pagtitiwala sa kanya. Pagpapasakop sa kanyang kalooban. And then God demands only His own. Kaya tayo po mga kapatid ay magkaroon ng kasiyahan para po magkaroon tayo ng tunay na karanasan sa lupang ito kung paano gamitin tayo ng Diyos. Gusto niya na maranasan natin yung kasiyahan sa pagliligtas ng mga tao. Wala pong ibang kasiyahan ng Diyos kundi ang iligtas tayong makasalanan. Pag yan din po ang ating naging kasiyahan. Kaya ka magbabalik ng tithes, it's because you acknowledge Him, and then God wants you to be His partner in saving souls. And of course, the more na tapat ka sa pagbabalik ng tithes, nagbibigay ka ng offering,
pansinin niyo po, karamihan sa mga taong tapat, sila rin po ay willing na gugulin yung oras nila para sa pagliligtas ng ibang tao. Karamihan po ganun. Dahil hindi lang sa tithes ikaw magbabalik, pati yung oras mo ilalaan mo na. Ang kasiyahan mo is not to gain material things in this world. Ang kasiyahan mo, yung kasiyahan na ng langit, yung magdala ng mga tao sa kanyang paanan. Because we are called to do His mission. Kaya, ayun po mga kapatid, pag ang kasiyahan natin ay kasiyahan na ng langit, tunay mga kapatid, na tayo po ay inihanda niya na, unahanda na tayo sa kanyang malapit na pagparito. Kaya ang tanong lang po ngayong umaga is, I wonder, have I done my best for Jesus? Tanungin natin ang ating sarili. Ginawa lahat ng ating mahal na Panginoon. He had done His best for us. The question is, do we done our best for Him? Kapag yan po yung lagi nating tinatanong sa ating sarili, magkakaroon tayo ng pagtatalaga at sasabihin natin, Lord, I want you to be my priority because you've done your best for me. Masaya kang magbibigay, magbabalik ng tithes, magbibigay ng offering, magpapagamit ka sa gawain ng Panginoon. Kasi umaapaw sa iyo yung kanyang pagmamahal. Naintindihan mo na pagmamayari tayo ng Diyos 2 beses at wala siyang ibang hangat kundi tayo'y may handa sa kanyang malapit na pagparito. Habang naghahanda tayo ng ibang tao, mas lalo tayo magkakaroon ng malapit na ugnayan sa kanya. Kaya tayo po ay patuloy na magpagamit sa natatapos niyang gawain because Jesus is coming very soon. Look at the world around us. Tingnan natin yung mga pangyayari sa mundo ito. Pasama ng pasama. Ang mga pangyayaring ito ay nagsasabi, the more na dapat nating gamitin ang ating lakas, ang ating oras, ang ating mga meron tayo para sa gawain ng Panginoon. Because His coming is even at the door. So let us allow the Holy Spirit to use us for the furtherance of His word. God bless us all this morning. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Mark Hill Sarabia, sa napakagandang mensahe po ng ating pong Panginoon ngayong umaga. Mari po ba nating pusuan, mga kapatid? At naniniwala po ako na ang 212 kasama ng ating po mga kapatid na nasa Facebook Live ngayon at sa YouTube ay talaga naman pong pinagpala ng ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng mensaheng ating pong narinig mula sa Kanya. Bilang tugon at reflection ay nais po nating i-acknowledge ang ating pong butihing pastor, Pastor June Barredo. Pastor? God bless morning po sa ating lahat mga kapatid. Salamat po Sir Edmond. At ganun din salamat Pastor Mark sa pagdidiin ng ating topic ngayong umaga. Tunay mga kapatid na nakakatuwa po na ating mapakinggan yung ating pong topic ngayong umaga na kung saan tayo po ay niyakap, buo tayong tinubos ng ating Panginoon. Napaka gandang marinig yon sa ating buhay at pag nilanilayan natin yung kagandahang loob na ginawa sa atin ng Panginoon. Na tayo po ay sa bahagi ang ginawang pagtubos sa atin ng ating Panginoon. Lahat ng ating buhay ay kanyang niyakap at bilang bahagi ng kanyang pagtubos sa ating mga buhay. Nakita ko doon, Sir Edmond, yung isang magandang bagay doon ay yung ginawang kabutihan sa atin ng Panginoon, yung pagkatubos niya sa atin, sa ating likas na makasalanan. Tayo pala ay napalaya din doon sa bahagi ng ating pagiging makasarili. Kaya yung pagkalaya natin sa kasalanan ay kasama yung
bahagi ng buhay natin na tayo din mga kapatid ay napalaya sa pagiging makasarili. Sapagkat doon sa mga nakaraang pag-aral natin, kung babalik tanawan natin yung kasalanan na ipinamana sa atin ng ating mga naunang magulang, ang nagresulta noon ay pagiging makasarili. Kaya yung ginawang katubusan sa atin ng ating Panginoon, pinalaya niya tayo sa kasalanan. Bahagi ng pagpapalaya sa atin ay yung ugali at pusong makasarili. Kaya sa isang pusong niligtas, nagalak tayo doon sa kaligtasang naranasan natin sa Diyos. Ngayon mga kapatid, ang isang maganda doon ay kapag ang isang tao ay napalaya sa pagiging makasalanan, bahagi ng pagiging makasarili sa ipinalaya din doon. Ang isang katuwaan doon ay tutugon din tayo doon na may katuwaan doon sa pagkalaya natin sa pagiging makasarili. Kaya kapag katunay nating naunawaan mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, ang pagbibigay, Sir Edmond, mga kapatid, ay hindi na magiging pabigat. Ito po ay magiging pasya ng ating puso. Pagkakaroon tayo ng pusong masayang tutugon at mayroong pusong pasasalamat sapagkat tayo mga kapatid ay pinalaya na sa kasalanan at bahagi nito yung pagiging makasarili. Kaya yung ating mga handog, yung ating mga ikapo, ito po ay kusang bubukal sa ating mga puso. Isang pagkilala na ibibigay din natin tugon doon sa ginawang pagliligtas sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat ito mga kapatid ay bahagi ng langit na siya'y mapagbigay. At bilang tugon natin doon sa pagkaligtas natin, tayo ay magpapasalamat na tayo ay magpapasya sa ating puso na may kalayaan at katuwaan na kaya nating ibigay ang lahat-lahat sa ating buhay para sa Diyos sapagkat tayo'y tinubos sa damdamin ng pagiging makasarili sa ating mga buhay. Salamat po. Yun lamang po ang aking pong maibabahagi o masasabi doon sa refleksyon na pag-aaral na ating pong narinig ngayong umaga. Pagpalain po tayong lahat ng ating buhay na Panginoon. Amen, amen. Maraming salamat po. Back to back na mga magagandang mensahe po ang ating pong napakinggan ngayong umaga mula kay Pastor Mark Hill Sarabia at Pastor June Barredo. The spirit of liberality is the spirit of heaven, no? Matagal na po nating naririnig ito at patuloy po natin itong isinasabuhay kada umaga at kada gabi sa ating pong daily spiritual empowerment. Christ's self-sacrificing love is revealed upon the cross. Ayan po, that man might be saved. He gave all that he had and then gave himself, no? So muli po tayo na paalalahanan sa umagang ito ng ating pong Panginoon ay ang nagmamayari ng lahat at tayo po ay kanyang nilikha at tinubos sa ating pong kasalanan. Kaya ang ating tugon ay maging isang mabuting katiwala at tapat na katiwala sa Kanya. Sabi po ni Pastor Jerry, the principle is very clear. Give God first, because God gave first. In response, give God first. Ayan, no? So God gave first. In response, give God first. All of me in response to all of God. Happy God First Morning. Maraming salamat po, Pastor Jerry, sa palaging pagre-remind ng mga bagay na ito sa ating pong lahat at patuloy po tayong tinatawagan na maging tapat na katiwala. Maraming salamat po at purihin po natin ang ating pong Panginoon. Tawagin ko lamang po ang atensyon ng ating pong mga butihing pastor sa adoration at confession. Maaari po ba tayong pangunahan ni Pastor Ramil Mendoza at sa thanksgiving at supplication naman po ni Pastor Benji Fabellar. Okay po at papa-acknowledge na lang po kung kayo po ay available po. Walang internet connectivity issues. Pa-thumbs up po, Pastor Ramil, Pastor Benji.
kung kayo po ay nariyan, para po tuloy-tuloy po tayo sa pananalangin mamaya. Ang ating po mga prayer requests ay nasa chat box na po. Adoration and confession po ako. Apo, si Pastor Ramil, salamat po. Adoration at confession. Tama po ba? Hindi ko narinig. And si Pastor Benji. Pastor Benji, okay po kayo sa Thanksgiving at supplication? Pastor Benji. Para po hindi tayo maputol po mamaya. Okay, baka po nasa labas kasi. Okay. Okay, wala po tayong signal or sign from Pastor Benji. Sino po ang nais na manguna sa ating pong Thanksgiving at supplication? Kapatid? Taas po ng kamay. Para po tayo tuloy-tuloy mamaya sa ating pong pananalangin. Ako na, bro. Ayun si Pastor Alfred David daw, bro. Pastor Alfred David. Kasi kahapon ikaw na po eh. Sige po. So, tayo po ay dadako na sa ating pong garden of prayer. Sa adoration at confession, pangunahan po tayo ni Pastor Ramil Mendoza. At sa Thanksgiving at supplication ni Pastor Alfred David. Mga kapatid, tayo na po ay maghanda. Sama-sama po tayong dudulog sa ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakila po naming Diyos, mapagpala po naming Ama. Sa umaga pong ito, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat, nagbibigay ng pinakamataas na pagdakila sa inyo pong banal na pangalan. Sapagkat napakabuti niyo po sa amin. Lahat ng bagay ay ginagawa mo para po sa aming ikabubuti, ikaliligtas. Kaya nga, Panginoon, niluluwalhati ka namin at pinibigyan ng pinakamataas na papuri at parangal. Sapagkat kayo lang ang karapat-dapat tumanggap ng mga bagay pong ito. Hindi po kayo nagkukulang sa amin. Laging mahaba ang inyong kamay upang abutin kami. Kaya nga, dakila po naming Diyos. Wala kaming ibang dahilan para pasalamatan ka, kundi lagi ka naming purihin sa aming pong buhay. At samantalang kami po ay nagpaparangal po sa inyo, kapag tiningnan namin ang aming pong mga sarili, narito kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba. Kami po ay kumikilala sa inyo na walang lihim, walang nakatago, ang lahat po ay hayag. Kaya nga, dahil kami po, Panginoon, ay nakakagawa ng mga pagkukulang, mga pagkakasala, hindi kami nakakaabot sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Kaya kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad. Dakilang Diyos, anuman po ang naging pagkukulang namin, mga kahinaan namin. Amin po itong inihiling na inyo pong linisin muli kami, hugasan muli ng dugo ng inyo pong bugtong na anak.
upang kami po ay patuloy na maging karapat-dapat po sa inyo. Pagpatuloy pa ma, sa aming pong pagdulog sa inyo pong banal na presensya. Kami po ay magpapasalamat, punong-puno ng pasasalamat ang aming mga puso sapagkat muli kami pong ginising sa umagang ito upang muli aming pong masilayan ang inyong pong kabutihan. At hindi pa ma, maraming salamat sa pagkakataon na kami pumuli ay nakapakinig, naupo sa inyong pong paanan upang matuto. At kami po ay lalago bilang manampalataya. At maraming salamat po sa napakaganda, napapanahong mga mensahe, makalangit na mga prinsipyo na aming pong narinig. Maraming salamat po sa inyong pong biyaya. Maraming salamat sa walang hanggang pag-ibig. Maraming salamat po sa makatiyakan na inyo po kami pong pinatawad at tinatanggap na inyo pong mga anak. Maraming salamat po, Ama, sa aming pong Panginoong Jesus. Narito po, Ama. Amin pong itinataas po sa inyo ang aming mga kahilingan, ang mga kahilingan ng aming pong mga kapatid. Nais po namin sila taas po sa inyo. Aki pong tinataas po sa inyo si Brother Edmond Savio. Kasama po ang kanya pong pamilya na patuloy na sila inyo pong ingatan pagbalain. At patuloy na ibuhos ang inyo pong mayamang pagpapala po sa kanila. Ang pag-iingat ang patuloy nila pong maranasan. This is si Ma'am Hazel Pido, ready po sa kanya pong pamilya. Panginoon, patuloy na inyo po silang samahan sa lahat ng panahon. Pastor Archie Cabukos, si Pastor Dan Harapa, si Pastor Mark Sarabia, sa kanila at ang kasama po ang kanilang mga pamilya. Panginoon, sa kanila pong paglilingkod, maranasan po nila ang inyo pong natiling presensya na magiging masaya at masigasig sa paglilingkod, akayin ang mga kapatid na magtapat po sa inyo at maging handa sa pagsasalubong sa inyo pong nalalapit na pagbalik. Pwede po kay Sister Neth Lazaro. Tuloy na pagkaluban niyo po sa kanya ang iyong pong mayamang pagpapala, pag-iingat, magandang kalusugan, lakas. Pag siya po ay patuloy na inyo pong gagamitin sa inyo pong banal na gawain. Kasama din po ang kanyang mga pamilya. Kami din po tinataas po sa inyo ang Daily Spiritual Empowerment God First Morning and Missional Evening na ito po ay magiging instrumento na kami po patuloy na mas mapapalapit po sa inyo. Kami po mas lalong matuto. Kami po yung mapalalahanan sa pamagitan ng ipong mabanal na salita. Kayo po ay aming pong makasama, communing with you sa araw-araw programa na ito. Ready po ang mami pong nilangin ang CLPM Headquarters Project of Every Family a Builder. Maraming salamat na pagtuloy na kilusin ang mga puso ng inyong pong mga anak na makikibahagi po upang itayo ang inyong pong tanggapan na kung saan dito po inyo pong ituro at ipaalam sa amin ang aming pong gagawin sa banal na gawain dito po sa teritoryo ng CLPM. Ang first 100 days goals ng CLPM po na ito po ay pangunahan po ang bawat kaanib na nagiging intentional at missional sa mga programang ito. Ready po, Ama, kami pong itinataas po sa inyo ang Youth Camp Meeting sa April 2 to 5.
nagaganapin po sa Klaa. Sa kanila pong paghahanda ay samahan niyo po sila na ang programang ito ay maipalapit po sa inyo ang aming pong mga minamahal na mga kabataan. At sila po ay ma-empower. At sila po ay magiging hindi pong mga kasangkapan upang ibahagi ang iyo pong magandang balita sa buong mundo. Kaya po, Ama, pagpalaan niyo po ang programang ito. Hindi po ang mga Bible Entrance sa Crusade, sa Candaba Church sa Barangay Kalawakan, Dunya Remedios Trinidad sa Bulacan. Po ay inyo pong samahan na maunawan po ang inyo pong panansalita. Eventually makilala po kayo karoon ng magandang relasyon po sa inyo. San Leonardo 3 Months Evangelism, March 1 to May 30. Ay noon, ang binhi ng mga katotohanan ay ito po ay may tanim sa mga puso ng mga nakikinig. At sila din po, Ama, ay magpapasya na kayo po'y tanggapin na Panginoon tagapagligtas sa halap ng buhay. Ang South Zambales San Isidro Church Crusade, April 8 to 17, amidi po tiyatas sa inyo, Ama. Ang crusade din po sa Umiray, Dingalan, Aurora, ngayong March, kasalukuyan, March 1 to 7. Ang crusade din po sa barangay sa Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija, magsimula sa March 16 hanggang 20. At inyong pong pagpalain, ang mumula ito si Brother Johnny Dilaw. Pagkaluban niyo po siya ng dobling takal ng inyong pong banal na espiritu. Gagamitin niyo po siya na may kapangyarihan with clarity na makanya po may bahagi ng inyong pong banal na salita. Kami din pong inalala at inataas po sa inyo aming mga kapatid, mga kababayan ng mga OFW sa Middle East sa nagaganap na kaguluhan doon. Panginoon, inyo po silang itago sa ilalim ng inyong mga pakpak. Protection na niyo po sila. Panginoon, at sana magkaroon na po ng kapayapaan at ang kasalukuyang pag-uusap po, Ama, na matigil na po ang kaguluhan ito. Panginoon, kayo po ang manguna sa kanila. Amin din po nilalangin sa inyo ang kaarawan ni Elder James Cabanding. Maraming salamat po na pinagkaloob niyo po sa kanya ang araw na ito. Amin pong pinagdiwang ang inyong pong kabutihan sa kanya pong buhay. Patuloy siya pong pagpalain kasama po ang kanya pong pamilya. Sa umaga pong ito po, Ama, amin din pong inaalala ang mga mahal sa buhay, ang pamilya ni Pastor Fred, si Pastor Fred Malasab at ang pamilya, Panginoon. Alam niyo po ang kailan pong nararanasan sa mga oras na ito. Tiliin niyo po sa kanila pong kagalagitnaan ang iyong pong banal presya, bigyan niyo po sila ng kaliwan. Narito din po, Ama, inalala po namin mga kapatid na mayroon pong karamdaman na ilapat niyo po ang iyong pumapagpalang kamay, kadaloy ang kapangyarihan upang bigay ng kagalingan. Si Brother Norberto Serafin Jr., si Sister Daisy Navarro, si Pastor Ben Santiago, ang patuloy na kagalingan sa kanya pong fracture sa kanya pong kaliwang binti. Si Sister Desiree Nicolas, si Brother Emerson Parpon, si Sister Carmelita Junio, Brother June Lulu, na mula po sa operasyon. Panginoon, siya po ay inyong pong samahan, patuloy na galuban ng lubos na kagalingan. Si Brother Rafael Kagalang, si Brother Roberto Diaz, si Sister Tresha D. Emmanuel, si Sister si kapatid na baby Justin Atizan, Sister Vilma La Chica, Sister Sarah Ferro, Sister Aurea Galang, si Brother Marcos Espirito sa nalapit niya na heart operation po, Ama. Si Sister Yolanda Calanog, si Sister Rosario de Ocampo, Brother Rinaldo Crisostomo, si Brother Danilo Isguera, Sister Ira Palacio. Panginoon, narinig po ang mga pangalan ng aming po mga kapatid na sa kasalukuyan sila po ngayon sa
banig na karamdaman at ang ilan po sa kanila ay nakaschedule upang operahan at ang ilan ay tapos na mula sa opera. Panginoon, alalahanin niyo po sila sa mga oras na ito. Sa mundong ito, kami po ay makakaranas ng mga itong karamdaman. Maraming salamat na kayo po ay napakalapit po sa kanila sa panahon ito. Inyo po ang ipagkaloob ang lahat ng kailang mga pangangailangan. Tutugunan po ang lahat ng kailang mga pangangailangan. Mga doktor, ang mga gamot, ang mga equipment na ginagamit. Panginoon, samahan niyo po ito. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong dininig gamit pong mga kahilingan at hindi po sa mga hindi ko po nabanggit na bigkas. Kayo pong nakakaalam. Ang bawat isa narito po ngayon sa Zoom at hindi po sa nagsusubaybay sa Facebook, sa YouTube. Panginoon, pagpalaan niyo po ang bawat isa. Batid niyo po ang mga pangailangan. Hindi po, Ama, mga pasasalamat sa kanilang mga puso. Sa maghapong ito, amin pong itinatas po sa inyo ang aming pong mga gawain. Samahan niyo po kami. Maraming salamat sa inyong pupagtugon sa aming dalangin. Ito po aming hiling, sinasamot, dinadalangin sa matamis na kapangyarihan, banal na pangalan ng aming pong Panginoon si Jesus. Amen. 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 Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ang pagluwalhati ating itaas. Papurit walhati sa Kanya itaas.
manalangin. Mapagmahal po naming Ama, Diyos na nasa langit. Tunay po na kahanga-hanga ang inyo pong ginawa sa amin. Kaya narito po kami, pinapahintulutan po namin kayo manirahan, manatili sa aming puso at isip. At higit sa lahat, o Banal na Espiritu, narito kami na sa aming magpagamit sa iyo. Kalukubin kami at pangunahan at gamitin bilang pagpapala at instrumento para masabi namin at maparamdam namin, mapakita namin ang pagmamahal na nagmumula sa inyo sa mga taong namumuhay pa sa kadiliman. Naway lumiwanag ang bawat isa sa amin, ang inyong muka, ang siyang makita sa amin mga muka dahil ikaw o Diyos ang amin nais na paglingkuran, kilalanin, laging kausapin at hindi namin namamalayan katulad ni Moses, lumiliwanag ng kanyang muka dahil kayo po ang siyang lagi niyang kausap. Naway patuloy kami na magkaroon ng kasiyahan na kayo higit pang kilalanin at paglingkuran. Salamat po ng inyong pag-iingat, paggabay, pangunang aming naranasan sa maghapon. Pagpatawad po ang aming mga kasalanang nagawa. Ito ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Chanting Morning po po. tayo. Chanting po tayo mga kapatid. Okay, sabayan po natin. Our vision statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we bring angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to God's mission, pursue His inspiration through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am Vision. Every church is a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward in God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Katapos-tapusan mga kapatid, mga pakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-isip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo na lahat sa araw na ito. Amen. 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 Maraming salamat po sa lahat po na nakasama natin. Salamat po sa mga lingkod. First morning. First morning. Ingat po kayo sa inyo pong mga pupuntahan, sa inyo mga paglalakbay. First morning. Good morning. Good morning. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat po Sir Edmond, Sir Melvin. Good morning po. God bless us all po. Salamat din po, Pastor June. Thank you po. God first morning everyone. First morning Bye-bye. po, mahal na Pangulo. Ingat po kayo. Good morning. Hi po. Morning, Pastor Jerry. Good morning, Mr. Joe. Good morning. The first morning po. Mr. Joey. Hi. Po. Okay, brother. Salamat po. Edmond, Ingat po bilangan kayo. mo na. Bilangan na. 5, 4, 3, 2, 1. Bye. Bye, Ingat mga po. kapatid. Bye. Bye. God bless po. God Bye-bye. bless po sa lahat. At yan ang ating God First Morning Devotional sa umaga na ito mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon sa buong maghapon. God First Morning po sa ating lahat.